Okay mga lodi, no? Patapos na to. Nalilinisin na lang. At yung angle bar dito na D1, yun na lang yung inihintay natin. So papunta na daw. At ito pala yung kabuang nagastos natin, no? So ito, yung total niya ay 17,000. So may mga miscellaneous pa dito gaya ng welding rod, mga cutting disc, tsaka yung dalawang pilo back pa. So siguro aabot pa yun ng mga kulang ng 3,000. Sabihin na natin 3,000. So bali papatak siya na 20,000 yung materialis nito. Itong isang puwera yung makina. So yung dibor nito, let's say sabihin natin 9,000. So meron siyang 29,000, no? At tiningnan natin sa mga gumagawa ng mga hollow block machine, ang presyo nito yung yung light duty ay 35,000. So ito naman ay heavy duty naman na to, kasi tingnan nyo yung nito, yung mga bakal nito ay doble, no? Doble itong plate, yung sidings niya doble din, no? At ito ay napakakapal, no? So all in all, ito ay papatak siya ng heavy duty ang rated dito. At ang heavy duty ay 40,000. So ito kung gumastos ka ng 28,000, sabihin mong naka-minus ka ng nasa 10, lagay mo ng 10,000 ang na-minus mo pagka nagpapagawa, no? So siguraduhin nyo lang na yung gagawa ay talagang marunong. At ito nga, no, bago first time ko palang gumawa nito. At medyo matagal, no? Inabot ako ng 14 days, no? Mahirap talaga gawin siya, lalo't ako lang mag-isa. So ito pala, itong mixer na yan, ito yan yung hindi pa nagagamit, totally bago yan. Saka yung nandun, yung ginagamit nila, bali 3 mixer. So ako yung naggawa niyan. At ito pinasubukan sa akin ng may-ari kung kayang gumawa. So kaya naman. So ano na lang to, titistingin na lang kung gagana nga. At ito na malaki din pala talaga din ang tubo ng mga manufacturer nito. So let's say sabihin mo sa isang makina sa ganito ay kikita sila ng mga 10,000. So ganun. Kaya ito si boss nakatipid dito ng mga 10 din. So dalawa itong papagawa niya. So nakatipid ka ng 20. So meron tayong isang clip dyan. Yan yung gagawin natin pang tatluhan. So mga lagyan to, yung mga nito, mga piyesa nito sa mechanism, kumpara dito ay magkaiba, pero same lang din sila ng ng sukat. So, iniksian natin para mas magaan iangat. At yung ito ay magkaiba naman sila ng yan. So dahil nakadepende tayo sa materialis na kung ano meron. Ito, yung shafting niya ay buo. So dito naman ang shafting niya ay maiksi lang to, no? Tubo na to. So magkaiba sila pero parehas sila na working naman. At baka next week siguro masubukan na ito kung gagana nga pag nabilhan ng makina. So mga lodi, no, hanggat maaari sa mga ginagawa nyo ay tanggalin nyo yung mga kanto, no? Dahil ito tinanggal natin yung mga kanto yan nandito, kasi pag hindi natin tinanggal yan, pag may sumabit dyan talagang punit ang balat, no? So lahat ng ginawa natin ay tinanggal natin yung kanto to, yan, tinanggal natin. So tingnan mo yung dito, hindi nila tinanggal, oh. No, yan, ako na naglinis nito, to luma to. At marami nang nagrereklamo dito na sumasabit, talagang punit ang balat. Kaya hanggat maaari, pagka mga bakal, hanggat maaari tanggalin nyo yung mga kanto. At napakadelikado niya. So mga lodi, no, tapos na itong ginagawa natin
na moldy ng hollow block. So bali dito inabot tayo ng 8 days dito sa isa dahil malaki ito. Inabot tayo dito ng 10 days, no? Bali 22 days natin lahat ginawa itong dalawa. So ito medyo matagal dahil ito ay apatan, no? So ito apatan at yung mga nagpapatagal dito ito kasi doble, no? Mapansin nyo ay napakakapal. So ito ay 10mm na. So dalawang 9mm ang ginamit dito na pinag dikit din, pinulweld, kaya medyo matagal. So yon ay tatluhan lang, kaya medyo madali. So dito mga lodi, no, ito hindi ito pang binta. Ito ay gagamitin dito sa mga hollow block na yan. At ang ginawa pa natin dito ito. Bali tatlong mortar mixer yung ginawa natin dito. Meron pa isa. Yan dalawa hindi pa nagagamit yan dahil daling yata yan sa ibang pwesto. Tsaka yung isa nandun. So bali tatlong mortar mixer yung ginawa natin dito. And then ito, tong dalawang moldy na tatluhan tsaka apatan. So mga lodino, kung napapansin nyo yung sa iba kasi mga gumagawa nito ay yung kanilang mga materials na ginamit ay kagaya nito ay talagang flat bar. Ito ginawa na lang natin to. So dito galing yan, kaya medyo matagal natin trabahuin ito dahil isipin mo magtatabas ka ng ganito, then dudublihin, ipopulwed, lilinisin. So yung kabila ganun din. Pagdating dito ganun din, no, dinubli din. So tatabasin, dudublihin din, lilinisin, kaya medyo matagal. Pero kung yun ay ang ating mga materials ay halimbawa tamang materials na, ay medyo madali lang naman ito gawin. Kaya lang ito nga puro fabrication yung ginawa natin. So lahat ng ay galing dito sa MS plate. Yung ginamit natin ay dalawang MS plate, isang ito 1 in 1/8 na shafting. Ang gilbar natin na didos ay 4, then 4 na round bar saka dalawang square bar. So bali gumastos tayo dito, ay si boss pala, gumastos si boss dito ng nasa yung materials nasa 30 plus siguro ang materials na inubos nito, no? Lahat na yon, kasama na yung consumable, kasama na yung welding rod, mga cutting disc, kasama na yon, yung pillow block. So nasa 30 plus, no, hindi pa namin nakwenta lahat, pero ako estimate ko kasi ako yung bumibili ng mga materials nito ay umabot ng 30 plus nito. Then siyempre ang labor pa nito. Kung bibili ka, ito kasi yung ganito ay nasa 30 plus din ang isa. Yan. So sa makatwid kung dalawa, ito nasa 60. So kung magpapagawa ka, makakatipid ka ng konti at the same time yung mga materials kasi na kung meron tayo rito ay magagamit na natin. Gaya nito, ito yung mga ganito, yan. Yung mga tubo-tubo dito ay dito na lang natin kinuha dahil doon sa bodega marami tayong materials, no? Yun lang ang kagandahan kapag mismo magpapagawa ka. Siyempre yung nito, yung workmanship, yung paghinang, talagang solido yung pagkakagawa natin dito, no? Kaya sa mga may mga halublakan, depende sa inyo, no? Mas maganda kung bibili na lang kayo ng bago na, no? O recommendation ko lang, no? Makakatipid kayo ng konti kapag magpapagawa kayo, mga around 10k siguro kung dalawa, 10 to 15k ang matitipid ninyo. Pero siyempre siguraduhin nyo yung gagawa ay talagang marunong para hindi pa ulit-ulit, walang sablay na trabaho.
So ito ay ito nakaganda dito kay malambot itong mga yung nagawa natin, malambot dahil itong itong kanyang siko-siko yung tawag nila dyan ay maiksi, tama lang na pag inangat mo ay aabot siya sa taas. Sa kabila ganun din yan, no? Kaya malambot itong mga ginawa natin, unlike dito sa mga luma na nakikipag-away yung mga gumagawa, operator, dahil sa matigas iangat. So ito hindi pa naman nasubukan, pero tansya ko lang ay magano to. Okay mga lodi, no? So hingi lang ko sa inyo ng konting pabor, no? Kung mapapanood niyo yung mga video ko at kung nagustuhan niyo, paki-subscribe naman mga lodi. Paki-like and share na rin, no? At syempre paki-follow na rin sa aking Facebook page na Kuya Ray the Fabricator. So bali talagang medyo medyo matrabaho yung trabaho na to, lalo na to. Pero anyway ay tapos na natin to at baka next week ay pamabilhan ito ng makina at masubukan na rin. Okay mga lodi, no? Paki-subscribe na lang mga lodi sa aking YouTube channel at malaking tulong yun para sa akin na maliit na content creator. Okay.